Kung napanood mo ang unang episode, napag-usapan natin kung paano gumawa ng thumbnail na hindi kayang i-ignore, title na nakakapagpa-click, hook na nakakapagpanatili ng viewers, paggamit ng trending topics at paggawa ng content series. Pero narito ang isang tanong. Bakit may mga creators na ginagawa na ang lahat ng iyon pero hindi pa rin lumalaki ang views? Ang sagot, may 5 mas malalim na strategies na kadalasang hindi napapansin at posible na isa sa mga ito ang mismo pumipigil sa channel mo na makaranas ng malaking growth. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano iniisip ng YouTube algorithm ang audience retention. Bakit hindi sapat ang dami ng subscribers para magkaroon ng mataas na views? At paano magagamit ang tamang timing, shorts at matalinong content strategy para mas maraming tao makakita ng videos mo. At gusto kong sabihin ito ng maaga. Ang strategy number 6 ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa buong serye na ito. Dahil kahit magkaroon ka ng napakagandang thumbnail at title, kung hindi mo kayang panatilihin nanonood ang audience, mahihirapan ang YouTube na irekomenda ang content mo sa mas maraming tao. Kaya kung seryoso ang palagoyin ng channel mo ngayong taon, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito. Dahil sa pagtatapos ng episode 2, magkakaroon ka ng kompletong roadmap mula strategy 1 hanggang strategy 10. Isang sistema na pwede mong gamitin sa bawat upload para mapalapit sa goal mong makakuha ng mas maraming views, subscribers at loyal audience. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang strategy number 6. Sa episode 1, pinag-usapan natin kung paano makuha ang atensyon ng tao gamit ang thumbnail, title at hook. Pero ngayon, gusto ko sabihin sa'yo ang isang katotohanan na maraming creators ang hindi agad napapansin. Hindi sapat na mapaklik ang video mo. Ang tunay na tanong ay, mananatili ba silang nanonood? Dahil dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa YouTube. Audience retention. Ano nga ba ang audience retention? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ang porsyento ng video mo na pinapanood ng audience. Halimbawa, may malinaw na senyales na may bahagi ng content na hindi sapat ang interes para manatili sila. Pero kung mas matagal silang nanonood, mas malaki ang posibilidad na makita ng YouTube na may halaga ang video mo. At kapag nangyari yon, mas handang irekomenda ang content mo sa mas maraming tao. Hindi lang clicks ang mahalaga. Maraming creator ang sobrang nakatuon sa paggawa ng magandang thumbnail at title. At tama naman yun. Pero isipin mo ito, parang restaurant ang YouTube. Naakit mo nga ang customer na pumasok. Pero kung pangit ang pagkain, mabilis din siyang aalis. Ganito rin sa YouTube. Kapag mataas ang click pero mabilis na maalis ang viewers, hindi sapat iyon para magkaroon ng pangmatagalang paglago. Kailangan mong panatilihin ang interes nila hanggang sa dulo. Bawat segundo ay dapat may dahilan. Isang magandang tanong na pwede mong itanong habang nag-e-edit ka ay, kung aalisin ko ang bahaging ito, may mawawala bang halaga sa video? Kung wala, posibleng filler lang yun. At ang fillers ang isa sa mga dahilan kung bakit bumababa ang retention. Hindi kailangang mabilis ang lahat, pero kailangan may direksyon ang bawat minuto. Gumawa ng pattern interrupts. Napapansin mo ba ang malalaking YouTubers? Hindi lang sila nagsasalita ng tuloy-tuloy. May zoom, may b-roll, may graphics, may pagbabago ng camera angle, may sound effects, may text sa screen. Hindi ito basta pagpapaganda. Ginagamit ang mga ito para gisingin ulit ang atensyon ng viewer. Kapag pare-pareho ang nakikita ng audience sa loob ng ilang minuto, mas mataas ang posibilidad na magsawa agad sila. Pero kapag may maliliit na pagbabago sa visuals, mas nagiging engaging ang panonood. Magkwento ka, huwag lang magturo. Kung tutorial ang ginagawa mo, subukan samahan ito ng kwento. Halimbawa, sa halip na sabihin mo lang ang isang tip, ikwento mo kung paano mo ito natutunan. Anong problema ang naranasan mo? Ano ang naging resulta nang sinubukan mo ito? Mas madaling maalala ng tao ang isang lesson kapag may kasamang emosyon o karanasan. Bigyan ng maliit na reward ang viewer. Isa sa mga sikreto para manatili ang audience ay ang pagbibigay ng value sa iba't ibang bahagi ng video. Huwag ilagay ang lahat ng pinakamagandang impormasyon sa unang minuto at huwag ding itago ang lahat hanggang sa dulo. Sa halip, magbigay ng maliit na reward habang nagpapatuloy ang video. Isang bagong tip, isang nakakagulat na impormasyon, isang actual example, at isang case study. Kapag nararamdaman ng viewer na may natututunan siya bawat ilang minuto, mas malaki ang posibilidad na hindi siya umalis. Huwag matakot mag-cut. Maraming creators ang sobrang atat sa bawat clip na ini-edit nila. Pero tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano katagal mong ginawa ang isang eksena. Kung hindi ito nakakatulong sa experience ng viewer, mas mabuting alisin ito. Mas okay na ang maikling video na puno ng value kaysa mahabang video na maraming paulit-ulit.
Magbigay ng teaser sa gitna ng video. Hindi lang sa intro pwedeng gumamit ng teaser. Halimbawa, maya-maya ipapakita ko ang actual analytics na nagpataas ng views ko. Pero bago yan, kailangan muna natin maintindihan ng isang simpleng concept na madalas nakakaligtaan ng karamihan. Sa ganitong paraan, may dahilan ng viewer para magpatuloy. Tignan ang iyong analytics kapag may pagkakataon kang suriin ang performance ng video mo. Pansinin kung saan biglang bumababa ang audience retention. Tanungin ang sarili mo, ano ang nangyari sa part na yun? Masyado bang mahaba ang paliwanag? Paulit-ulit ba ang sinasabi ko? Wala bang visual changes? Hindi ba malinaw ang punto? Kapag natututunan mong basahin ang analytics, parang may libreng feedback ka mula sa libo-libong viewers. At pwede mo itong gamitin para pagandahin pa ang susunod mong uploads. Huwag mag-focus sa haba ng video. May mga creator na nagtatanong, mas maganda ba ang 8 minutes o 20 minutes? Ang mas tamang tanong ay, kaya bang panatilihin ng video ang interes ng audience sa buong haba nito? Kung kayang maging engaging ng 20 minutes, maganda. Kung sapat na ang 8 minutes para maipaliwanag ang topic, wala ring problema. Hindi haba ang sukatan ng magandang content. Ang sukatan ay kung nananatiling interesado ang nanonood. Isipin ng viewers sa bawat desisyon, sa bawat scene, sa bawat transition, sa bawat joke, at sa bawat paliwanag. Tanungin mo ang sarili mo, kung ako ang nanonood, gusto ko pa bang ituloy ito? Kapag oo ang sagot, malaki ang posibilidad na ganun din ang maramdaman ng audience mo. Para mapataas ang audience retention, siguraduhin may value ang bawat minuto ng video. Gumamit ng pattern interrupts tulad ng B-roll, graphics, at camera changes. Magkwento at huwag lang magbigay ng impormasyon. Maglagay ng teasers at rewards sa iba't ibang bahagi ng content. Alisin ang fillers at huwag matakot mag-cut. Pag-aralan ng analytics para malaman kung saan nawawala ang viewers. Ngayon alam mo na kung paano panatilihing nanonood ang audience, may isa pang tanong na madalas itanong ng maraming creators. May tamang oras ba para mag-upload ng video? At ang sagot ay mas komplikado kaysa simpleng umaga o gabi lang. Sa susunod na strategy, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang tamang timing para mabigyan ng mas magandang simula ang bawat upload at mapataas ang pagkakataong makakuha ng mas maraming views. Isa sa pinaka-common na tanong na natanggap ko ay, anong oras ba dapat mag-upload sa YouTube? May nagsasabing 6 PM, may nagsasabing madaling araw, may nagsasabing weekend lang. Pero ang totoo, walang eksaktong oras na guaranteed na magpapa-viral sa video mo. Gayunpaman, may tamang paraan para bigyan ng mas magandang simula ang bawat upload. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Ang unang ilang oras ay napakahalaga, 2 to 3 hours to be specific. Kapag nag-upload ka ng video, hindi agad ito ipinapakita ng YouTube sa buong mundo. Karaniwan, sinusubukan mo na itong ipakita sa maliit na mga grupo ng viewers. Pinagmamasdan ito kung paano sila mag-react, magkiklik ba sila, tatapusin ba nila ang video, magko-comment ba sila. Kapag maganda ang unang performance, mas malaki ang posibilidad na ipakita pa ito sa mas maraming tao. Kaya mahalaga na sa unang oras pa lang, may audience ng handang manood. Kilalanin ang iyong audience. Hindi pare-pareho ang viewers ng bawat channel. Kung ang target audience mo ay mga estudyante, posibleng abala sila sa umaga at tanghali. Kung professionals naman, baka mas active sila pagkatapos ng trabaho. Kung OFWs naman ang audience mo, maaaring iba ang oras ng panonood nila kumpara sa nasa Pilipinas. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi anong oras ang pinakamaganda, kundi kailan online ang audience ko. Huwag hulaan gamit ang data. Kung may sapat ka ng uploads, gamitin ang YouTube Analytics bilang gabay. Tingnan kung anong araw at oras madalas aktibo ang viewers mo. Kapag napansin mong karamihan sa audience mo ay active tuwing gabi, subukan mo mag-upload bago magsimula ang peak hours. Sa ganitong paraan, handa na ang video kapag dumami na ang mga nanonood. Bigyan ng panahon ng video. May mga creator na nag-aalala kapag mabagal ang views sa unang oras. Pero tandaan mo, hindi lahat ng successful videos ay sumasabog agad. May mga content na unti-unting lumalaki sa loob ng ilang araw, linggo o kahit buwan. Kaya huwag kang magpapanik kung hindi mo agad nakikita na tumataas yung views mo. Minsan, kailangan lang ng tamang audience para magsimula ang momentum. Mas mahalaga ang consistency kaysa eksaktong oras. Kung pabago-bago ang schedule mo, halimbawa, ngayon linggo, umaga, sa susunod, madaling araw, tapos kinabukasan tanghali, mas mahihirapan ng audience na mabuo ang habit na abangan ng uploads mo. Kung kaya mo, pumili ka lang ng regular na schedule. Halimbawa, tuwing Miyerkules at Sabado, 7 PM o kaya tuwing Linggo ng hapon. Kapag alam ng viewers kung kailan ka madalas mag-upload, mas madalas silang bumalik. Huwag madali kung hindi pa handa ang video. May mga creator na pinipilit mag-upload dahil lang sa oras. Pero kung hindi pa maayos ang thumbnail, hindi pa pulido ang title, o may mali pa sa editing, mas mabuting maghintay ng kaunti kaysa mag-publish ng hindi ka sigurado. Mas malaki ang epekto ng magandang packaging kaysa sa eksaktong minuto ng pag-upload. Isaalang-alang mo din ang uri ng content. Hindi lahat ng video ay pare-pareho. Kung ang content mo
ay tungkol sa breaking news o trending issue, mahalaga ang bilis. Habang mainit pa ang usapan, mas mataas ang interes ng mga tao. Pero kung evergreen tutorial ang ginagawa mo, mas mahalaga ang kalidad kaysa pagmamadali. Dahil maaari itong patuloy na makakuha ng views kahit ilang buwan o taon ang lumipas. I-promote ang unang oras. Kung may Facebook page ka, Instagram, TikTok o Discord community, maaari mong ipaalam na may bago kang upload. Hindi para pilitin silang manood, kundi para mabigyan ng pagkakataon ng mga loyal viewers na makita agad ang video. Ang unang batch ng audience na tunay na interesado sa content mo ay maaaring makatulong sa magandang simula ng performance nito. Subukan at ikumpara. Walang makakapagsabi ng perpektong schedule para sa channel mo maliban sa sarili mong data. Subukan mo mag-upload sa iba't ibang araw at oras. Pagkatapos, ikumpara mo ang resulta. Hindi lang sa views, kundi pati sa click-through rate, audience retention, at overall performance. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang pattern na akma sa iyong audience. Huwag sisihin ang oras sa lahat. May mga creator na nagsasabing siguro mababa ang views dahil mali ang oras ng upload ko. Pero sa totoo lang, mas madalas na ang problema ay nasa thumbnail, title, o mismo content. Ang tamang oras ay makakatulong, pero hindi nito kayang iligtas ang video na walang sapat na dahilan para panoorin. Unahin mo pa rin ang paggawa ng quality content. Pagkatapos, gamitin ang timing bilang dagdag na advantage. Para masulit ang tamang uploads mo, kilalanin kung aktibo ang audience mo, gamitin ang analytics bilang gabay. Maging consistent sa schedule as possible, huwag isakripisyo ang quality para lang makahabol sa oras. I-promote ang bagong upload sa mga platform kung saan nandun ang audience mo. Mag-eksperimento at pag-aralan ang sariling data para mahanap ang pinakamabisang schedule. Ngayon alam mo na kung kailan yung pinaka-effective na oras, kung kailan mo ilalabas yung content mo. May isa pang malaking tanong. Mas maganda bang gumawa ng videos na hinahanap ng tao o videos na bigla na lang lumalabas sa kanilang homepage? Ang sagot ay hindi lang isa sa dalawa. Sa susunod na strategy, pag-uusapan natin kung paano pagsamahin ng search-based content at recommendation-based content para magkaroon ka ng tuloy-tuloy na views sa mahabang panahon at pagkakataong makaranas ng biglaang paglaki ng audience. Kapag nagsisimula pa lang sa YouTube, madalas itong tanong ng mga creators. Anong content ba ang dapat kong gawin? Tutorial ba? Challenge? Reaction? Vlog? Trending topic? Ang totoo, hindi mo kailangan pumili ng isa lang. Ang pinakamagandang strategy ay maintindihan ang dalawang pangunahing paraan kung paano nadidiscover ng mga tao ang videos mo. Search-based content at recommendation-based content. Kapag natutunan mong pagsamahin yung dalawa, mas malaki yung chance mong magkaroon ng tuloy-tuloy na views. Ano nga ba ang search-based content? Ito ang mga videos na hinahanap mismo ng mga tao. Halimbawa, paano gumawa ng YouTube thumbnail? Best AI tools para sa students? Paano mag-edit gamit ang CapCut? Paano kumita sa YouTube? May malinaw na tanong ang viewer, naghahanap siya ng sagot. Kapag maganda ang content mo at malinaw ang title, posibleng lumabas ang video mo sa search results kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas. Kaya tinatawag itong evergreen content. Ano naman ang recommendation-based content? Ito naman ang mga videos na hindi naman talaga hinahanap ng viewer. Bigla lang silang lumalabas sa homepage o suggested videos. Halimbawa, sinubukan kong mabuhay ng 1 linggo na walang internet. Binili ko ang pinakamurang laptop sa online shop. Ginawa ko ang isang viral challenge sa loob ng 30 days. Hindi ito hinahanap ng tao, pero dahil interesting ang thumbnail at title, na-curious sila at nag-click. Ito ang klase ng content na kadalasang may potential mag-viral. Alin ang mas maganda? Well, kung tatanungin mo ako, pareho silang mahalaga. Isipin mo ang search-based content bilang isang puno. Mabagal itong lumaki, pero kapag tumibay na ang ugat, patuloy itong namumunga. Samantalang ang recommendation-based content ay parang apoy. Kapag kumalat, mabilis ang paglaki. Pero kapag hindi na sustentuhan or naapula agad ito, pwede rin itong mabilis na humupa. Ang matalinong creator ay marunong gumamit ng dalawa. Huwag umasa sa isa lang. Kung puro search-based lang ang content mo, maaaring magkaroon ka ng steady views, pero baka mabagal ang paglaki ng channel. Kung puro recommendation-based naman, pwede kang magkaroon ng isang viral video, pero kapag wala na sumunod, maaaring bumalik ulit sa mababang views. So, balance is the key. Eka nga. So, ito yung isang basic na formula. Subukan mong sundin ang isang simpleng ratio na ito. Sa bawat 4 na uploads, 2 search-based videos, 2 recommendation-based videos. Halimbawa, search-based.
paano gumawa ng clickable thumbnail, paano pataasin ng audience retention. Sa recommendation base naman, sinunod ko ang advice ng 1,000,000 subscriber creator sa loob ng 30 days. Binago ko ang thumbnail ng lumang video at ito ang nangyari. Sa ganitong paraan, may content kang pwedeng magdala ng long-term traffic at meron ding may chance ng sumabog sa recommendations. Isipin ang intent ng viewer. Kapag gumagawa ka ng video, itanong mo muna, ano ang dahilan kung bakit ito papanoorin ng tao? Kung gusto niyang matuto, gawing malinaw ang tutorial. Kung gusto mong ma-entertain siya, mag-focus sa kwento, emotion, at curiosity. Kapag malinaw ang layunin ng video, mas madali mo ring mabubuo ang tamang thumbnail at title. Gawing searchable ang recommendation content. Narito ang isang bonus tip. Kahit recommendation-based ang video mo, pwede mo pa rin lagyan ng searchable elements. Halimbawa, yung title mo, sinubukan kong gamitin ang AI sa loob ng 30 days. Sa loob ng video, siguraduhin mong malinaw na tinatalakay ang AI tool na yon. Sa ganitong paraan, may pagkakataon ka makakuha ng views mula sa recommendation at mula rin sa search. Parang dalawang pintuan ang pwede mong pasukan. Eka nga, hitting two birds with one stone. Mag-isip ng pangmatagalan. Maraming creators ang sobrang nakatuon sa susunod na viral video. Pero ang mas mahalagang tanong ay, kapag may nakapanood ba ng isang video ko ngayon, may iba pa ba akong content na pwede niyang panoorin bukas? Kung puno ang channel mo ng evergreen tutorials at engaging recommendation videos, mas malaki ang posibilidad na manatili ang audience sa ecosystem ng channel mo. At iyon ang gusto ng YouTube. Mas maraming oras ang ginugugol ng viewers sa platform. Gumawa ng library ng content. Huwag isipin ang bawat upload bilang hiwalay na proyekto. Okay, so isipin mo na parang nagtatayo ka ng isang library. Sa bawat bagong video ina-upload mo, may nadadagdag na isang libro sa istante or sa shelf. Habang dumadami ang quality ng content mo, mas marami ring entry points para sa bagong viewers. Bawat isa sa mga yon pwedeng maging simula ng kanilang pag-subscribe sa channel mo. Pagdugtungin ng mga videos, dapat connected sila. Kung may tutorial kang ginawa tungkol sa thumbnail, sa dulo nito, banggitin mo ang video mo tungkol sa titles. Kung may video ka tungkol sa titles, i-refer mo naman ang audience sa audience retention. Sa ganitong paraan, hindi lang isang video ang mapapanood nila. Magiging tuloy-tuloy ang kanilang panonood sa iba't ibang content mo. At malaking tulong yon para sa paglago ng channel mo. Para masulit ang dalawang uri ng content, gumawa ng search-based videos para sa long-term traffic. Gumawa ng recommendation-based videos para sa mas malaking pagkakataong mag-viral. Huwag umasa sa isa lang, balansehin ang dalawa. Unahin ang intent ng viewer bago gumawa ng content. Magtayo ng library ng videos na magkakaugnay at madaling panoorin ng sunod-sunod. Ngayon alam mo na kung paano makakuha ng views sa search at recommendations. Pero paano kung may isang format na kayang magpakilala ng channel sa libu-libong bagong tao sa loob lang ng ilang segundo? At higit sa lahat, paano mo magagamit ang YouTube Shorts para magdala ng audience papunta sa iyong long-form videos? Sa halip na manatili lang sila sa shorts clips. Yun mismo ang pag-uusapan natin sa strategy number 9. Nung una lumabas ang YouTube Shorts, maraming creators ang nagtanong, sulit pa talagang gumawa ng shorts? May iba na nagsasabing oo. May iba naman nagsasabi na puro views lang makukuha mo pero hindi totoong audience. At ang sagot, depende kung paano mo ito ginagamit. Kung ang tingin mo sa shorts ay hiwalay na platform, maaaring makakuha ka ng milyong-milyong views pero kakaunti lang ang epekto sa long form video mo. Pero kung gagamitin mo ito bilang gateway o tulay papunta sa mahabang videos mo, pwede itong maging isa sa pinakamakapangyarihang tools para palaguin ang channel mo. Huwag ituring ang shorts bilang end goal. Maraming creators ang natutuwa kapag umaabot sa daan-daang libong views ang isang shorts. Pero pagkatapos, kapag nag-upload sila ng 15-minute video, halos walang nanonood. Bakit? Dahil walang malinaw na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Ang short ay hindi lang para sa mabilisang entertainment. Dapat itong maging imbitasyon para makilala ka ng audience at panoorin ang mas malalim mong content or yung long-form videos mo. Gawing teaser ang shorts. Isipin mo ang movie trailer. Hindi nito ipinapakita ang buong pelikula. Pinapakita lang nito ang pinaka-exciting na bahagi para makurious ng tao. Ganito rin dapat ang gawin mo sa shorts. Halimbawa, kung gumawa ka ng 20-minute videos tungkol sa pagpapalaki ng YouTube views, pwede kang kumuha ng 30 seconds to 60 seconds kung saan ibinibigay mo ang isang nakakagulat na tip. Pero huwag mong ilahad lahat, huwag mong ibigay lahat. Bigyan mo sila ng dahilan para gustuhin panoorin ang buong video. Bigyan ng value kahit maikli. May mga creator na iniisip na sapat na ang random clips. Pero tandaan mo, kung walang value ang shorts, bakit ka pa pagkakatiwalaan ng audience sa mas mahabang content? Kahit 30 seconds lang ang video mo, siguraduhin mong may matututunan, may naaaliw,
o may nako-curious sa nanonood. Kapag maganda ang unang impression, mas malaki ang posibilidad na bisitahin nila ang channel mo. Magkaroon ng parehong branding. Kapag napanood ng isang tao ang short mo at pagkatapos ay binuksan niya ang channel, dapat agad niyang maramdaman na iisang creator lang gumawa ng lahat ng content. Parehong style, parehong personality, parehong quality. Kung sobrang magkakaiba ang shorts at long form videos mo, posibleng malito ang audience. Gawin mong start ng mas malaking kwento. Isa sa pinakamagandang paraan para gamitin ng shorts ay ang pagpapakita ng bahagi lang ng journey. Halimbawa, sinubukan kong baguhin ang thumbnail ng isang lumang video ko at ito ang nangyari sa loob ng 24 hours. Pagkatapos ay putulin mo sa pinaka-interesting na punto. Ang natural na tanong ng viewer ay, anong nangyari pagkatapos? At ang sagot ay nasa long form video. Huwag lang puro re-upload. May mga creator na basta-basta na lang kinukuha ang isang bahagi ng long form video at ina-upload bilang short. Minsan gumagana ito, pero mas epektibo kung ine-edit mo ito para talagang bagay sa vertical format. Mas mabilis ang pacing, mas malaki ang captions, mas malinaw ang unang 5 segundo, at mas diretso ang mensahe. Ang shorts ay may sariling estilo, kaya dapat din itong paglaanan ng oras. Gumamit ng curiosity, hindi kumpletong sagot. Kung ibibigay mo lahat sa short, bakit pa nila panonoorin ng full video? Mas magandang magbigay ka ng isang malaking idea, pero iwan ang detalye sa long form content. Halimbawa, may isang simpleng pagbabago akong ginawa sa title ng video ko at halos dumoble ang views nito. Pero hindi ito ang iniisip ng karamihan. Ngayon pa lang may dahilan na silang alamin ng buong kwento. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa dami. Hindi mo kailangan mag-upload ng 10 shorts sa isang araw. Mas mahalaga ang regular na schedule. Halimbawa, 3 shorts bawat linggo kasabay ng isang long form upload. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ka makakabuo ng audience na pamilyar sa kwento mo. At bawat bagong shorts ay nagiging bagong pintuan papunta sa channel mo. Pag-aralan kung alin ang shorts na nagdadala ng audience. Hindi lahat ng maraming views ay malaking tagumpay. Mas mahalagang tanungin, ilan ang bumisita sa channel pagkatapos panoorin ng shorts? Ilan ang nag-subscribe? Ilan ang nanood ng iba pang videos? Kapag natutunan mong gumawa ng shorts na hindi lang viral kundi nakakapagdala ng loyal viewers, mas magiging epektibo ang buong content strategy mo. Huwag kalimutan mag-call to action. Hindi kailangan pilitin ng audience, pero maaari kang magsabi ng simple at natural na paalala. Halimbawa, kung gusto mong makita ang buong proseso at actual results, panoorin mo ang full video sa channel. Isang malaking invitation lang, pero sapat na para ipaalala sa viewers na may mas malalim pang content na naghihintay sa kanila. Isipin ang shorts bilang free sample, parang nasa supermarket ka. May libreng tikim, free taste. Eka nga. Kapag nagustuhan mo ang sample, mas malaki ang possibility na bilhin mo ang buong produkto. Ganito rin sa shorts. Kapag na-impress ang audience sa maikling content, mas malaki ang chance sa panoorin nila ang buong videos or yung mas mahabang videos. At doon nagsisimulang mabuo ang tunay na koneksyon ng iyong channel. Para maging epektibo ang paggamit ng YouTube Shorts, gamitin ito bilang teaser, hindi kapalit ng long-form content. Magbigay ng value kahit maikli ang video, panatilihin consistent ang branding at personality, iwanan ang pinakamalalim na impormasyon sa full video. I-edit ang shorts ayon sa vertical format at mabilis na pacing. Sukatin hindi lang ang views, kundi pati ang conversion papunta sa channel at long-form videos. Napag-usapan na natin kung paano makuha ang click, napanatili ang audience, pumili ng tamang content strategy at gamitin ang shorts para makahikayat ng bagong viewers. Pero may isang huling tanong. Sa dami ng creators na gumagawa ng kaparehong topic, paano mo masisigurong ikaw ang pipiliin ng audience? Sa huling strategy ng serye na ito, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng content na hindi lang maganda, kundi mas mahusay kaysa sa mga nangungunang videos na mayroon na sa YouTube. Ito na ang huling strategy sa buong serye. At sa tingin ko, isa ito sa pinakamahalagang mindset na dapat mong dalhin sa bawat video na gagawin mo. Dahil ang totoo, hindi ka lang gumagawa ng video. Nakikipagkompetensya ka para sa oras at atensyon ng audience. Sa bawat pagkakataong mag-upload ka, may daan, minsan libu-libong videos na pwedeng panoorin ng viewers. Kaya ang tanong ay hindi, maganda ba ang video ko? Ang mas tamang tanong ay, mas pipiliin ba ito ng audience kaysa sa ibang videos na available na? Ang competition mo ay hindi ang ibang creator. Maraming creators ang iniisip na ang kalaban nila ay ibang YouTubers. But in reality, ang tunay mong kalaban ay ang pagiging sapat lang. Kung pare-pareho lang ang thumbnail, pareho ang title, pareho lang ang impormasyon, bakit ka pipiliin ng viewer? Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mo magbigay ng dahilan para ikaw ang piliin. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng beginners ay agad silang kumukuha ng camera. Mas maganda magsimula sa research.
Bago ka gumawa ng video, hanapin mo muna ang top performing content tungkol sa topic na gusto mong talakayin. Panoorin mo sila, hindi para kopyahin, kundi para maintindihan kung bakit sila nagtagumpay. Tanungin ang sarili sa 5 tanong. Habang nanonood ka ng videos, itanong mo ito. Una, ano ang kulang sa video? May tanong ba silang hindi nasagot? May bahagi bang minadali? May explanation bang pwedeng gawing mas malinaw? Pangalawa, ano ang pwede kong idagdag? Baka may personal experience ka. Baka may experiment. Baka may bagong update. Baka may actual results kang maipapakita. Pangatlo, paano ko ito gagawing mas entertaining? Hindi sapat ang impormasyon. Kailangan ding enjoyable panoorin. Pang-apat, mas simple ko ba itong maipapaliwanag? Minsan, hindi mas maraming impormasyon ang kailangan, kundi mas malinaw na delivery. At pang-lima, kung ako ang viewer, alin ang pipiliin ko? Ang lumang video o ang gagawin ko? Kung hindi mo pipiliin ang sarili mong content, may pagkakataon ka pang baguhin ito. Huwag matakot maglaan ng maraming oras. Minsan, gusto nating makapag-upload agad. Pero tandaan mo, mas mabuting isang napakagandang video bawat linggo kaysa 5 ordinaryong video na madaling makalimutan. Hindi nasusukot ang tagumpay sa dami ng uploads. Nasusukat ito sa halagan na maibibigay mo sa audience. Magbigay ng totoong patunay. Isa sa pinakamabilis na paraan para maging kapanay-paniwala ang content ay magpakita ng actual proof. Kung sinasabi mong gumagana ang isang strategy, ipakita ang analytics. Kung may resulta kang nakuha, ipakita ang before and after. Kung may experiment kang ginawa, ipakita ang proseso. Mas madaling paniwalaan ang nakikita kaysa naririnig lang. Huwag lang magbigay ng impormasyon. Ang impormasyon ay madaling mahanap. Isang search lang sa internet, makakakita na ng tao ng 12-12 articles at videos. Pero ang hindi madaling kopyahin ay ang sarili mong perspective. Ang paraan ng pagpapaliwanag, ang mga pagkakamaling naranasan mo, ang mga aral na natutunan mo at ang personalidad na dala mo sa bawat video. Iyan ang dahilan kung bakit bumabalik ang audience. Hindi lang para sa impormasyon, kundi para sa creator mismo. Gawing mas madali ang buhay ng viewer. Kapag gumagawa ka ng content, isipin mo palagi, paano ko mapapadali ang buhay ng taong nanonood nito? Kung may komplikadong concept, ipaliwanag sa simpleng paraan. Kung may mahirap na proseso, hatiin sa malinaw na steps. Kung may karaniwang pagkakamali, sabihin agad kung paano ito maiiwasan. Kung nararamdaman ng audience na nakakatulong ka talaga, mas madali kang pagkakatiwalaan. Hindi kailangan ng pinakamahal na gamit. Maraming creators ang naghihintay muna ng bagong camera, mas magandang ilaw, mas mahal na microphone. Pero ang totoo, may mga videos na kinunan lang gamit ang cellphone na umabot ng milyong-milyong views. At marami ding mamahaling production na halos walang nanonood. Bakit? Dahil mas mahalaga ang idea kaysa kagamitan. Mas mahalaga ang kwento kaysa camera at mas mahalaga ang value kaysa sa presyo ng setup. Ang goal ay mas maging mabuti kaysa kahapon. Hindi mo kailangan talunin ng pinakamalaking creator sa niche mo bukas. Ang kailangan mo lang ay maging mas mahusay kaysa sa huli mong upload. Mas magandang thumbnail, mas malinaw na title, mas mabilis na hook, mas engaging na editing, mas kapakipakinabang na impormasyon. Kapag ginawa mo yan sa bawat video mo, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago. At isang araw, lilingon ka na lang at makikita mong napakalayo na pala ng narating ng channel mo. Huwag mong habulin ng perfection. May mga creator na ilang buwan na nagpaplano pero hindi pa rin nakakapag-upload. Bakit? Dahil gusto nila maging perfecto ang lahat. Pero tandaan mo, mas maraming natututunan ang creator na nakapag-upload ng 10 videos kaysa sa creator na 10 buwan nang nagpaplano. Kaya gawin mo ang best mo. I-publish mo, pag-aralan mo ang resulta at gamitin mo ang mga natutunan mo sa susunod dito sa YouTube. Balikan natin ang buong roadmap. Strategy 1, gumawa ng thumbnail na hindi kayang i-ignore. Strategy 2, sumulat ng title na nakakapagpa-click. Strategy 3, simulan ng video gamit ang malakas na hook. Strategy 4, sumabay sa trends pero lagyan ng sariling twist. Strategy 5, gumawa ng content series para bumalik ang audience. Strategy 6, pagtuunan ng pansin ang audience retention. Strategy 7, mag-upload sa tamang oras at maging consistent. Strategy 8, pagsamahin ng search-based at recommendation-based content. Strategy 9, gamitin ang YouTube Shorts bilang tulay papunta sa long-form videos. At Strategy 10, laging gumawa ng content na mas kapakipakinabang kaysa sa mga nauna mong nagawa na at sa karamihan ng nakikita ng audience. Kung may gusto akong maalala mo pagkatapos ng 2 episode na ito, eto yon. Walang lihim na button sa YouTube na biglang magpapaviral sa channel mo. Ang tunay na sikreto ay ang pinagsama-sama ng maraming maliliit na tamang desisyon. Mas magandang thumbnail, mas magandang title, mas magandang kwento, mas magandang retention, at mas magandang value. Kapag ginawa mo yan ng paulit-ulit, unti-unti magsisimulang lumaki
malaki ang audience mo. At darating ang panahon na hindi mo na kailangan habulin ng views. Dahil ang views na mismo ang lalapit sa content na ginagawa mo. Kaya simulan mo ngayon. Pumili ka ng kahit isang strategy mula sa 10 na pag-usapan natin. At i-apply mo agad sa susunod mong upload. Dahil minsan, isang maliit na pagbabago lang ang kailangan para magsimula ang pinakamalaking growth ng iyong YouTube channel. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang seryeng ito, huwag kalimutang i-share ito sa kapwa creators na gusto ring palaguin ang kanilang channel. At magkita-kita tayo sa susunod na video. As always, ito po si Trixbody PH. Tandaan, daigin ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.